Listen up, yo. Linya Linya Show. Listen up, yo. Linya Linya Show. Listen up, yo. The Linya Linya Show bumabalik every week. Parang yo-yo. Sa office, sa condo, sa FX, sa kanto. Walang pinipili, basta Pilipino. Listen To up, the yo. millions and millions of listeners and students around the world. Welcome to the Linya Linya Show powered by Anima Podcasts. Ang kasama natin today, planadong planado. Isang Metrobank Outstanding Filipino Awardee, 10 Outstanding Women in the Nation Service, at 10 Outstanding Young Men, tama ba yan? Awardee. At marami pang ibang awards, no? Pero isa siyang natatangi at huwarang public school teacher sa Culiat Elementary School sa Quezon City. Isang inspirasyon sa marami. Isang kaibigan, Miss Sabrina Ongkiko. Boom! Hello, Ali. Salamat sa pagkaplanado ng imbitasyong ito. Yan. Kumusta, Teach Subs? Kumain ka na ba? Kumain naman ako at nag-lunch kami ng tatay ko. So, So ano nangyari sa araw mo? well, sobrang busy kasi ng araw na to. Meron kaming bisita mula sa Quezon City Association of Filipino-Chinese Businessmen. Kasi meron kaming tutorial programs in school. Tapos mga grade 3. So bumisita sila sa umaga para makita ano yung ginagawa ng tutorial program by the Quezon City government. So thank you, QC government. Wow, medyo mahaba-haba na yung araw mo. Oo, medyo No. mahaba yung araw ko. So, Pero, yung tatay ko, alam niya kasing busy ako this week. So sabi lang niya parang, anak, anong gusto mong lunch? So binila niya ako lunch. Dinala niya sa school para mag-date kami kasi hindi niya ako mahatak mag-date for lunch. So pumunta siya, tas kumain kami, tas binila niya yung mga kids ko ng lunch. So, sabay-sabay Grabe. kami. wow. Sobrang sweet ng tatay ko. Wow. So ano ba? Magkasama pa ba kayo sa isang bahay ng tatay mo? Magkasama pa rin. Pero Oo. grabe, no? Para gawin yun, no? Yung gesture na ganun. Mm. Wow, parang ang sweet naman. Shoutout sa mga tatay dyan, ano, na, at kayo, sa mga nakikinig, sana may time kayo na ganyan sa dad, ano, na makapag-bond din. Iba rin kasi kapag nasa bahay din, ano, may kanya-kanya kayong ginagawa. Actually. Pero para makalabas. At Tsaka yung yung pagsisikap na, o sige, sisingit ako. Sisingit ko yung oras na to para sa'yo. Kaya ang taas ng standards ko pagdating sa lalaki. Yan. Lagay Kasi natin yung dyan. tatay ko yun Mm. eh. Parang yung tatay ko minsan sa umaga. So kahit matanda na ako, yung tatay ko, pag nag-aayos ako, kukunin niya yung suklay. Tapos susuklayan niya yung buhok ko. Habang, Wow. anak, kwentuhan mo ko anong nangyari sa araw mo. Ganun siya ka-sweet. So, yung mga moments na parang nakaw moments lang yon na isisingit niya yung sarili niya para i-express or ipakita sa'yo na mahal ka niya. Diba? Ganun, mahalaga ka. Yung mga, ganun kaya ang hirap, diba? Saan ba makakahanap ng para yung tatay ko, diba? Yung ganyan. Maraming ganyan, ano, na yung peg nila, syempre, yun yung kinalakhan nila, nakikita nila sa bahay. Mm-mm. Kaya parang ang hirap din pantayan. Baka yung sagot dyan ay ano, walang kapareho yung tatay mo. Tama. Nakapareho. Pero, ang maganda doon kasi yung pagmamahal na nakuha natin sa kanila, parang in a way, yun yung alam nating itsura ng pagmamahal. So, yun din yung pinapakita natin sa iba. Mm. So, parang ganun din. I guess, na-realize ko na, ay, ganun yung tatay ko. Kaya pala ako ganun. Yung ako din sisikapin na i-insert yung sarili sa mga moments para ipaalam sa tao na mahalaga ka. Yung ganun. So, that's thanks to my dad, to my mom. Ganun. Na-emulate mo, na nakikita mo sa bahay. Mm-mm. Kaya itong mismong podcast episode natin, siningit ni Teach Subs yung oras niya na napakahaba para makausap tayo ngayon sa isang napakaplanadong episode, no? So, kwento natin yung totoong kwento kung ba tayo nandito. Teach Subs, ano nangyari? Sige. No? So ako siguro meron kaming mga t-shirt sa linya-linya na inalat namin para ibigay sa mga organizations, no? So matagal ko lang sinabihan si Teach Subs kasama shoutout kay Teacher Jayton Zulueta ng AHA Learning Center. Nakapagpadala kami sa kanya eh. Tama ba, Jayton? Nakapagpadala naman ata kami, 'di ba, dun sa event ni sa Smoky Mountain. So nakapag-allot kami ng t-shirts doon. Tapos si Teach Subs nagsabi rin siya ng para naman sana sa Culiat. Tapos biglang nawala sa isip namin, hindi na ipadala.
So, nung kinokolate namin ulit yung mga t-shirts na naalala ko. So, sakto naman magka-chat kami ni Teach Sabs. Tungkol saan niya ba yung chinachat natin? Parang, kung nakuha ko lang ba yung Ay, shirt? Oo. Yan. So, sinabi ko sa kanya, nakuha mo ba? Ganyan. So, hindi. So, ngayon, dinaanan niya yung shirts. So, sabi ko, mag-record na rin tayo. Ayan. Yeah. Kaya sobrang planado nito. Planado talaga to. Pero no? di ba sabi natin, pag hindi pinaplano, mas nangyayari. So, Yan. okay din. Yun Ako lagi nasa isip ko na invite ulit si Teach Sabs, si Jayton dito. Pero ang hirap magkahulihan ng oras. At finally, nandito na. Hindi pinlano pero nangyari. At sigurado ako marami nakasmile ngayon sa mga nakikinig. Kasi marami nag-aabang sa'yo, Teach Sabs dito. Na ikaw at saka si Jayton, parang nung yung mga ilang episodes ko lang with you guys, parang ang daming apektado doon. And may mga nagme-message pa sa akin na yung iba nga hindi ko na nasend sa'yo na naiyak daw sila nung pinakinggan yung episode mo. Tapos parang nakaka-relate daw talaga sila. Mamaya papakita ko sa'yo. May mga notes. Yung iba pa nga, sinusulat sa notebook. Tapos sinisend sa akin na nakapoto. So, Wow. yung iba hindi ko na nga na-replyan pero nakakatuwa, no? So, anyway, ang saya lang nito Salamat. na biglaan pero nangyari, no? So, siguro yung tanong ko sa iyo, Teach Sabs, no, bukod sa syempre ito yung nangyari sa araw mo, ang special din ng moment mo with your dad, no? Ito naman simple question lang na random lang din na nag-pop sa isip ko, no? So, sa tinagal-tagal ng karanasan mo sa larangan ng edukasyon at sa pagtuturo, nahanap mo na ba ang sagot sa mga tanong na naaaral ba ang pagmamahal at natututuhan ba ang pag-ibig? Grabe naman yung, ang hirap. Wait, thesis ano ba to? Parang kailangan ko ng dissertation para alamin yung sagot sa tanong na yan. Ano ba to, Ali? Quit na ako. Stop na natin yung recording. Wala akong sagot, bye. Ano ba? Boom naman yung tanong na yon. Grabe. Ano ulit? Can you repeat the question? Simple lang to na nag-pop lang sa isip Sobrang ko. simple. Simple lang to. Alam ko, memoryado mo yung sagot dito. Wala mang formula to. Hindi ba yan parang nasa modules nyo? Nasa Hindi mo ba to na Wala yan. Wala. Pero kasi ang magtuturo sa'yo niya ng buhay Yan. Hindi pa naman tapos ang buhay ko. Yeah, So marami pang kailangan Marami pang matutuhan. Di ba? Yan. Pwede ba yung sagot na yon? Pwede. Pero Oo. himayin pa natin. No? Sige, Hindi please. kasi, pero di ba ang tanong ko parang, naaaral ba ang pagmamahal? At saka natututuhan ba ang pag-ibig? Siguro in relation to what you've shared a while ago, yung sa dad mo. 'Di ba? Parang may pagmamahal siyang pinapakita sa'yo, pinaparamdam. Na kasing simple ng pagtabi sa'yo at pagsuklay ng buhok mo or yung gesture na pupuntahan ka niya sa eskwela, may dalang pagkain. Ako rin, same way na yung mom ko. No, every time na uuwi ako sa amin, hindi ako aalis nang wala akong baon na luto niyang adobo. Oh. Ngayon, bumibisita sila dito sa linya-linya every week. Lagi may dalang baon. Ako naman, lagi ako may bit-bit sa kanya ng mga labada ko na ipapalaba ko sa bahay. So, ganun na exchange namin ng pagmamahal. Alam mo yun? So, parang, yun, siguro in relation to that, naaaral ba ang pagmamahal? Kasi, yun, parang ano ba yung mga nararanasan natin sa bahay muna? Na hindi ba yun din yung nagiging batayan natin ng ano ba ang pagmamahal, ano ba ang pag-aaruga, ano ba ang love and care, Correct. Tsaka yung definition mo ng, tingin ko, kahit anong bagay na aaral. Kasi part yon ng pagiging tao 'di ba? Na matuto ka, na mag-aral ka. Pero bilang teacher siguro, yung educator side of me, sasabihin sa'yo na ang pag-aaral ay nakukuha sa iba-ibang paraan. Pwedeng observation, 'di ba? So, ang tawag doon social cognition, 'di ba? Yung natututo ka kasi nakikita mo sa paligid mo na ganito pala dapat. So, part din yun ng learning. Nag-observe ka, ina-absorb mo. So, halimbawa, nung bata ka, hindi ka naman marunong pang umarte sa mundo. 'Di ba? Pero nakikita mo kung paano mag-interact yung mga adults around you.
And then you get that, 'di ba? So, tingin ko in the same way na pwede mong matutunang maging magalit, 'di ba? Maging isang taong puno ng puot, isang taong hindi marunong magpatawad, so ganun din, isang taong marunong umasa, magtiwala. Parang pakiramdam ko natututunan natin 'yon sa mga tao sa paligid natin at sa sarili nating karanasan. Siyempre, meron din dong parte na pwede mo matutunan sa libro na may nabasa ka, tapos ginawa mo. But everything can be learned. As long as you want, and you're open to learning, gano'n. So, sa bahay, malaking bagay yon. Kasi sa 14 years ko ng pagtuturo, nakita ko kung paano yung learning that kids get from their homes, from their families, nakakaapekto sa kung sino sila. Kung paano sila magmahal, paano sila magtiwala, paano nila buksan ang sarili na sa'yo. Lahat yun, nakukuha nila una sa pamilya kasi yun yung unang mga taong nakapalibot sa kanila. So malaking bagay yung mga nararanasan mo sa bahay, no? Growing up, no? At katulad ng maraming bagay, no? Doon ang gagaling din yung values mo. At kasama din doon yung paano nga ba magmahal. And nararamdaman mo kasi yun eh. Nararanasan mo sa loob ng bahay. So, it could go either way, no? Kung alam mo kung paano mahalin, alam mo rin malungkot, no? Kung alam mo kung paano hindi rin mabigyan ng halaga, no? Correct, Oo, correct. no? Ito lagi kong sinasabi sa talk ko, parang, we are a collage of everything we have ever experienced, 'di ba? Tapos, nire-relate ko yan lagi sa salitang passion. Kasi 'di ba yung passion, mahilig ako maglaro ng salita. So, pag sineparate mo yung pass, I, tas on, parang ano ba talagang isang taong passionate? Di ba bigay na bigay? Pero ano yung nasa gitna ng pagbibigay ng isang taong passionate? Tingin ko yun yung I, kasi pass on, di ba? Bigay, pagbibigay. So, nasa gitna nun yung sariling binibigay mo. Pero ano ba tong sariling ito, di ba? Tapal-tapal yan ng iba't ibang karanasan. So, ang maganda, pag sinabi mong passionate yung isang tao, ang galing na kasi pass on siya, hindi mo siya kinreate, pinasa lang sa'yo. So feeling ko, parang doon nagmumula yun na pinasa sa atin kung paano magmahal. Kaya yung sariling binibigay mo, yun yung sariling binuo ng mga taong nagmahal sa'yo. 'Di ba? Kaya, lagi kong sinasabi sa mga teachers, marunong tayo magmahal kasi may mga taong unang nagmahal sa atin. Marunong tayo mag-alaga kasi may mga taong unang nag-alaga sa atin. So, we pass on. So when we say we're passionate sa ginagawa natin, that's the self that we are passing on to whatever, to other people, to the work that we do, mga ganon. So, boom! Ganda. Grabe. Yung passion, nakapaloob dun yung mga salitang pass, I at on. I pass on. I No? pass on. I pass on. Tapos nasa gitna ay ikaw. Dahil ikaw yung nagpapasa nun. Ikaw yung tumatanggap, ikaw din yung magpapasa. Kaya siguro, magandang trait din yung allowing other people to love you eh. Yung Totoo. pagtanggap mo sa pinaparamdam nila sa'yo. Pagiging bukas, no? At yun din yung way para matutuhan mo yun, ma-absorb mo, maramdaman mo, manamnam mo kung paano ba mahalin. Tapos yun din yung posibleng maipon mo sa'yo para may mabigay ka naman sa iba na may ipapass on ka. Correct. No? So, ako yung pagtanggap at saka yung pagbigay. Kaya, hindi rin naman pwedeng panayang tanggap mo. Tapos, sinasarili mo. Yeah. No? Kaya maganda yung I pass on. Yeah, Kasi may recognition na pinasa sa'yo. Merong binigay tas pinapasa. Pinapatuloy mo yung isang thread ng, parang, di ba, pag inimagine mo na lahat tayo ganun, para tuloy tayong parang hinabi ng pag-ibig. Diba? Na pasa-pasa, buhol-buhol. Galing. Ang ganda, no? And doon tayo nako-connect eh. Oo. As people, And ito, hindi na to, romantic love, Pero yung connection natin sa isa't isa, paggawa ng mabuti, ay pagmamahal, no? So, parang kung may natatanggap kang kabutihan, pagmamahal sa iba, ang ganda ring baon nun para maipasa mo sa iba. No, and sana yung mga passion nga natin, yung mga bagay na gigil tayo, no, na ito yung mga bagay na nagpapasaya sa atin, nagpapakilig sa atin, ay meron din tayong effort na ibigay siya sa iba, ialay siya sa iba,
Dahil alam natin yung pakiramdam, 'di ba? Nung saya at sigla nung nararamdaman mo kapag naramdaman mo yung bagay na yun. And sana ma-compel tayo na yun yung ibigay natin Oo. sa iba. Pero no? laging may empathy dapat. Kasi minsan, pinapatong din natin sa iba na, di ba dapat ganito? Di ba dapat, ganito ka? Kasi ganito yung naranasan ko noon eh. Yun yung danger noon eh. Kasi parang minsan, you're so grateful naman with what you have. You forget that other people don't have the same things that you do. Didn't experience the same love that you experienced in your life. And minsan, ina-assume natin na dapat kasi ganito. Pero, so, minsan, parang napapangalandakan tuloy natin masyado na eto tayo, tapos parang dapat, tas lagi ko kasi itong narinig na advice sa mga bata na lalo na kung older yung nag-advise sa younger generation, parang sasabihin nila, kasi nung panahon namin, o kasi ako, nung ganito yung naranasan ko, as if parehong-pareho kayo ng pinagdadaanan. So, kailangan may acknowledgement din na, while ito yung journey mo ng love, iba yung journey ng iba din, and we have to respect that. Yun. Tas yung empathy na kung nakikita mong kulang ng pagmamahal yung isang tao, yung recognition ng baka pwedeng dun ka pumasok. Hindi yung parang buti pa ako. Kasi may ganun, di ba? Na parang buti na lang ako, hindi ganyan. Yung ganun. I think yun din yung kulang sa mundo. Yung being sensitive enough or yung having empathy na na-recognize mo yung suffering, na hindi mo lang titignan na you're grateful for all the blessings that you've had, but stepping in. Oo. Nakapaloob din sa salitang empathy. Ang M-I-M at saka pati. Ano? So, hindi pwedeng puro I-M lang eh. Kailangan pati yung iba. Di ba? Kaya sa Okay. I am pati. No? So, kailangan medyo pilit. Pero, wala na kapuno. Wala na kapuno. Feeling ng mga listeners natin at saka viewers natin, pasok na pasok, parang ka-level niya yung yung I pass on. For me, So, hindi lang ikaw, pati ang iba. okay. Kaya, empathy. So, pati sympathy, same yun eh. Same tsaka pati. Oo. Pero, tingin ko, ang ganda lang na, yun yung sabi mo, Teach Sabs, na parang, ang ganda na hindi naman all, love all around, no? Na ang gandang isipin ng I pass on, pero, kailangan grounded ka rin na yung reality ng ibang tao ay iba sa'yo. Di ba sinasabi natin na may kanya-kanya tayong karanasan sa bahay, iba-iba yung karanasan natin sa bahay at saka sa buhay, no? So, hindi mo pwedeng i-assume na yung same love na naranasan mo or yung kahit na hindi maganda yung naranasan mo sa iba, ganun din yung naranasan ng ibang tao, no? Kaya, kailangan may pag-unawa din sa karanasan ng iba at huwag tayong mag-assume. Kaya, may ganun, hindi siya all-encompassing na absolute na love all around. Pero, may mga so given that, parang masasabi natin na may mga tao talagang mas mahirap mahalin. At may mga taong hirap magpamahal. Tingin ko, dahil may mga pinagdaanan sila na kaya ganun sila tumingin sa pag-ibig. May tao na pakiramdam nila kailangan nilang i-prove yung sarili nila para mahalin, 'di ba? Na I have to earn your love. So kahit anong gawin mo, kahit mahal mo na sila, mahirap sila lumabas nun sa idea na hindi kailangan kong pagtrabahuhan to para mahalin ako. May mga ganun. So, iba-ibang hurts, iba-ibang pinanggalingan. May mga tao na dahil sobrang insecure nila, gusto nilang kontrolin yung pagmamahal na binibigay mo. So, hindi nila matanggap yung love na binibigay mo kasi natatakot sila. Hindi sila secure dun sa sarili nila. At saka, di ba, pag nagmamahal ka kasi vulnerable ka, exposed ka, parang lahat nung weakness mo, lahat nung desires mo, lalabas siya, di ba? So, yung takot na yun, parang, di ba pag takot tayo, mas gusto mong kontrolin.
Kasi para hindi ka matakot. Pag kontrolado mo, mas sigurado, mas hawak. Ganon. So, tingin ko, yun may certain letting go sa love. Kahit hindi letting go ng relationship pero pag nagmahal ka ng isang tao, may certain letting go of many things. Pagpapaubaya. Parang iniiwan mo. Oo. Nilalapag mo dyan dahil hindi ka sigurado at saka hindi mo kontrolado. Pero meron kang iniiwan. Nagpapaubaya ka sa mundo, sa ibang tao. Kaya nakakatakot No? Totoo. Kaya nakakatakot din magmahal kasi nandun yung opportunity na maramdaman mo yung saya ng pagmamahal, pero nandun din yung risk na Yung maramdaman mo yung takot ng sakit na hindi mahalin. Parang minsan sabay siya no? Ang saya mo pero takot ka. Naranasan mo na ba yun? Yung, di ba? Kasi nga risk siya pagtataya. Parang, pero, ano bang makukuha mo kung safe? Yan. Diba? Ano bang, okay, sure, ganyan, pero wala naman talagang sure sa buhay. So, iniisip ko halimbawa, tsaka, tingin ko, pag, ang daming beses mo talagang, masasaktan, diba? Pag nagmamahal ka, siguro magsasite lang ako ng example, no? Kasi ito yung pinagdadaan ko ngayon with one of my kids na former student ko na siya. Tapos, nakulong siya, ganyan. Hindi ko na siya estudyante, pero kailangan, parang ito nga yung sinasabi ko, yung magic ng love na we lost touch, pero hinahanap ka nung bata. So parang hindi ko yun pwedeng hindian, di ba? Tapos pag pumasok ka na, nakapasok ka na dun sa buhay niya, parang ang hirap din umalis. Ano sasabihin ko na, pagod na ako, hindi na ako makakatulong, di ba? Pero ano ba yung gagawin ng love pag gano'n, di ba? Yung risk, lagi sa akin sinasabi, bakit ka lagi nagtataya sa batang yan? Tingnan mo, hindi mo nga sure. Pag kung palayain mo siya, kung binail mo siya, sure ka ba na hihinto yan sa ginagawa niya? Sure ka ba na wala pa siyang criminal mindset? Sure ka ba na magtutuloy yan ng pag-aaral? Ang sagot ko, hindi. Kasi hindi ako sure. Sa dami ng pinagdaanan niya sa buhay, yung sinasabi natin kanina, yung family niya na apektuhan kung paano siyang tumingin sa mundo, kung paano siyang lumaki. Kakalabanin niya yung lahat para maging mabuting tao, diba? Para maging mapagmahal na tao, para umangat sa buhay. Hindi yun madali for him. At ang sabi ko dun sa batang yon na, alam mo, karamihan dito hindi mo kasalanan. Hindi mo kasalanan lumaki ka sa hirap. Hindi mo kasalanan na na kailangan mo maghanap, dumiskarte para kumuha ng pagkain. Alam mo yon, hindi mo yun kasalanan, pero magiging kasalanan mo kung hindi mo pipiliing maging mabuti pagkatapos mong magkamali. Diba? So yun yung risk din na, sige magtataya ulit tayo kasi may chance. Kahit may maliit na chance na magbago yung bata. Parang, hindi ko alam bakit ko ito kinukwento, pero parang swak kasi siya dun sa tanong na yung pagpapaubaya at pagtataya. Pero pwede mong sabihin, hanggang kailan ka magtataya? Diba? Yun kasi yung tanong So, halimbawa, yung batang yon, in-enroll ko siya sa senior high school. Pero ano bang, hanggang kailan ako nandoon? Tapos ako lang ba yung nandoon? Di ba yun di ba? Na hindi pwedeng mag-isa ka lang na tumutulong at nagmamahal sa bata ng gano'n. Lalo na kung wala siyang pinagkukuhanan ng pagmamahal sa paligid niya. So how do you set that up? So ako, tingin ko, parang even for our personal lives, we have to set up that structure where we can be reminded that we are loved. So sa school niya, ang swerte ko na yung principal niya, kaibigan ko, at ang galing na principal. So pinag-usapan namin, nandun yung principal, nandun yung guidance, nandun yung head ng ng grade level kasi mag-grade 12 na to Tapos pinag-usapan namin, paano ka makakapasok ng madalas? Ang goal ay alisin siya sa streets, mas madalas siya dapat sa school. So pinuno namin yung schedule niya ng classes. Yun yung toka ng grade chairman niya.
Tapos okay, hindi daw siya gutom inaabot daw niya sa school kasi hindi na nga siya dumidiskarte, which is a good thing. Pero gutom siya, 'di ba? Okay, sige mag-set up tayo ng structure with the canteen na every day there's a certain amount he can get from the canteen and then babayaran na lang through GCash. Tapos yung principal niya nag-offer sa kanya ng trabaho. Sabi ko, Jason, kunin mo na. Parang as in formal job na sa umaga maglilinis ka ng school. Papatirihin kita, merong quarters na para dun ka na matulog, gigising ka ng maaga, sa hapon papasok ka, susweldohan kita. Yung ganong structure, kasi parang feeling ko, hindi, pag ganon, klaseng pagtataya, hindi ka pwedeng magtaya na wala kang nilagay na struktura para naman maging successful yung minamahal mo, di ba? So yun, ewan ko, hindi, labas to, hindi na romantic love yung pinag-uusapan natin, pero kasi maraming bagay siguro sa buhay ko na kailangan kong magtaya sa mga bata na talagang hindi sigurado. Minsan natatalo ako sa pagtatayang yun. Minsan mananalo ako. Pero ang bottom line ay hindi ko naman gustong i-save yung buong education system ng Pilipinas. Pero just one kid. Kahit one kid. Alam mo yun. Baka may big difference, no? oo. Ako yung tumatakbo sa isip ko, Teach Sabs, no? Parang for someone like you who's clearly very passionate, alam mo kung ano yung gusto mo, marami kang gustong pag-alaya ng pagmamahal, no? Parang sa ngayon, na-discuss na natin, no? Yung pagmamahal ng tatay mo na gusto mong suklian, no? Yung pagmamahal na romantic relationship, being with someone, having a partner. Sama na natin yung pagmamahal sa sarili, 'di ba? Na allowing other people to love you, no? Tapos mayroon pang pagmamahal na sa ginagawa, clearly. Kaya nandito ka sa posisyon mo ngayon dahil mahal mo yung ginagawa mo, nare-recognize sa mga ibang tao, no? Tapos meron pa na pagmamahal sa kapwa, na bahagi ng trabaho mo bilang guro, na nakikita mo tong mga estudyante na to, no? Ang dami mong mga batang gustong pag-alayan din ng pagmamahal na yun at yung pagtataya na yan. So, yung tanong ko, sa dami ng gusto nating mahalin, no, as human beings, no? Dami ng gusto nating mahalin. Paano ba natin mamamanage yung pagmamahal na to? May paraan ba na mabalanse to para hindi ka rin bumigay, maubos? Kasi tayo, as human beings, di ba, we are finite beings. May limitasyon tayo bilang mga tao. Nauubos tayo. May hangganan yung mga kaya natin ibigay. So, anong thoughts mo on that? Ano yung mapapayo mo ikaw mismo? Parang paano mo na ma-manage yun? Yung nasa isip mo at nasa puso mo na gusto mong gawin pero merong pag-unawa na tao lang ako at ito lang yung kaya kong ibigay. Parang, una, kailangan mo i-acknowledge na paminsan talaga nakakaubos, nakakapagod, ganyan, di ba? Pero, laging merong kang mga tao sa paligid mo na, andyan kayo nila Jayton, di ba? Nandyan yung pamilya ko. Parang, sila yung pagkukuhanan ng lakas. So, hanggat may taong nagmamahal sa'yo, hindi ka naman mauubusan ng pagmamahal. Yun yung tingin ko. So, meron at merong kang maibibigay kasi meron at merong nagbibigay sa'yo. Kailangan mo lang wag kalimutan yung kabilang aspect na yon. Kasi minsan sobra kang focus na dun sa bigay, nakakalimutan mo na meron namang nagbibigay din sa'yo. So, akin nakakatulong to acknowledge, okay, saan ko kukunin yung lakas ko ngayon? Minsan sa harap ng mga kaibigan, sasabihin ko talaga na, uy, hayaan niyo muna akong umiyak ha. Kasi kailangan ko ng grupo na pwede akong umiyak, pwede akong magalit, pwede akong, alam mo yun, maglupasay sa pagod para pag humarap ako sa mga estudyante ko, sa co-teachers ko, malakas ako. So parang thank you for giving me this space to be weak, to be, alam mo yun, vulnerable, so I can be strong when I'm in front of the people that I serve. Although sa akin, minsan okay din na napapakita na hindi ka laging strong, di ba, sa mga taong pinagsisilbihan mo. Pero, yun, parang you find a safe space for yourself to just,
let Let loose loose. and be vulnerable. Ganon. Yeah. Ang ganda nun. Ang ganda ng mga points na binanggit mo, Teach Sabs, na ano, no, na una, nandyan yung mga loved ones natin, no? Na, kaya ganun kahalaga na hindi tayo mag-isa. Nandyan ang pamilya, nandyan ang mga kaibigan. Kung may partner, nandyan ang partner. Nandyan ang community. Pananampalataya mo. Ang pananampalataya, nandyan ang Diyos. No? So, una yun, no? At yung sabi mo nga, yung parang, paano ka mauubusan kung may I pass on nga, no? Na meron kang binibigay, may nagbibigay sa'yo. So, meron kang natatanggap, no? At, umiikot yon, ano? No, hindi siya one way. Kaya ganun kahalaga nga yung pagtanggap ng mga binibigay sa yung pagmamahal. Let other people love you para hindi mo naman maramdaman na nauubos ka. Correct. Naalala ko si Sir Lino Rivera kasi siya yung mentor ko. May time kasi na sobra akong burnout, wala akong maramdaman. Narinasan mo na ba to na para ka lang pader na nag-wall up ka kasi sobrang pagod mo, sobrang galit mo. Tapos hindi ko maintindihan no, ni panic, hindi ko, so parang in my mind, dapat may nararamdaman ako na wala akong nararamdaman, pero even doon, hindi ako makaramdam. So, kailangan ko humingi ng help. So, nung si Sir Lino, tinulungan niya ako iproseso, saan ba nanggagaling tong burnout mo? Saan nanggagaling yung pagka walang pakiramdam, yung numbness? Tapos, eventually, natumbok namin na it was coming from anger. Anger from a system that parang feeling ko wala akong magawa to make things better, mga ganyan. So, may anger. Tapos sabi ko, pero sir, di ba, pwede naman gamitin tong anger na to. Kung righteous anger to, may karapatan ako magalit. Pwede bang gamitin ko to para ito yung mag-propel sa akin to act, to fight, to move, to go on and continue another day. Tapos sabi niya, oo, Sabs, pwede. Pero sana, eventually, you learn to fight with love. Na hindi galit, pero pagmamahal. Tapos sabi niya, in your space right now, kung nasan ka man ngayon, kahit gaano ka pagod, kagalit, meron bang biyaya dyan? Nasaan yung grace in that? Tapos, doon ako napahinto kasi nakalimutan kong tanungin yung sarili ko, nasaan nga ba yung biyaya? Kahit na pagod ako at galit ako at dami nangyayaring hindi okay, nasaan ba yung biyaya dito? Kasi nakalimutan ko siya. And when I did, I realized, nung time na yun, ang grabing supportive ng principal ko. Nung time na yun, meron akong student na laging nawawala sa klase. Sa ibang klase, ibang subjects kasi hindi siya mahilig pumasok. Pero sa klase ko, pumapasok siya. So kahit na feeling ko I was the worst teacher kasi burnt out ako, wala yung passion. Nararamdaman mo yun, di ba? Pag ginagawa mo, wala ka na dun eh. Pero itong batang to pumapasok sa klase ko, ano pa rin meron? Ano pa rin nabibigay ko sa kanya? Grace yun eh. Sabi ko, and I will continue for this child. Sabi ko, tapos doon ko na-realize, yun yung ibig sabihin ni Sir Lino when he said, fight with love. Fight the system with love. Fight whatever that you need to face with love. Kasi, nung na-realize ko na tong I will do this for this child, hindi nagalit yung dala ko. It was love for that kid na as long as there's a kid who wants to learn, magpapatuloy ka. So, hanggang ngayon, nagtuturo pa rin ako. So, ang galing lang. So, thank you, Sir Lino, nasa heaven na siya. But, I hope gabayan mo pa rin ako hanggang ngayon, di ba? So, ano nga, parang, sabi nga ni Teach Sabs, parang, okay lang magalit minsan, nakakagalit naman yung mga ibang pangyayari sa mundo, sa lipunan, yung mga ibang tao. Pero sana maproseso natin yung pakiramdam na yun pagkatapos, na hindi yun yung maging driving force ng actions natin, na okay na maramdaman yan, pero may self-control ka rin na makaupo ka at maintindihan kung bakit ka nagagalit. At pagtas mong maproseso yun, sana nga lumabas siya sa'yo na out of love na at hindi anger. Kasi kanina pa natin pinag-uusapan yung pagpapass on ng passion, ng love, ng pagiging mabuti. Pero pati yung anger napapasa rin eh. So dapat yung galit ay hindi na rin natin sana. Yun yung sanang hindi natin pinapasa. Yun sana yung, sige, tumanggap ka ng galit pero yun yung mga bagay na pwede mong ibaba na eh. Ilabas sa backpack mo, huwag mo nang iuwi yan.
kung may paraan ka kung paano mo buwagin yan sa loob mo at hindi siya maipon sa'yo. Kasi kung naunawaan mo, madali mo siyang tatanggapin eh. 'Di ba? As opposed to parang kunyari tatanggapin mo pero nanunuot pala sa'yo. Kung hindi mo nauunawaan, Hindi mo na proseso. hindi mo na proseso ng Saan mabuti. nanggaling? Mm-mm. Magandang tanong kasi yun eh. Saan nanggaling yung galit? Mm-mm. Ano yung dahilan ng galit mo? So, si Sir Lino would often ask me, sige Sab, paliwanag mo nga sa akin saan nanggaling. Tapos sasabihin ko, tingin ko sir ito yon. Tapos babalik niya yung tanong, nararamdaman mo ba na yan yung totoo para sa'yo? Diyan nga ba nanggaling yung galit? Tapos titignan ko yung sarili ko. Tapos parang ako, hindi pa sir. Hukayin pa natin. Saan pa? Ano pang pwedeng pinanggalingan? So hanggang matuntun mo saan siya. Kasi parang kumbaga, na-address mo talaga yung actual issue. So ang advice natin hindi nga parang i-dodge, hindi pagpagin lang or isang tabi yung feelings ng anger minsan, pero talagang maunawaan mo. And doon mo lang siya mako-convert to love tingin ko kung nauunawaan mo talaga kung saan siya nanggagaling, no? Kaya ang ganda lang nun na parang maproseso mo siya sa loob mo at maunawaan mo siya para paglabas sa'yo, hindi na siya anger pero pag mamahal na, no? Correct. And ang ganda talaga ng question na bilin ni Sir Lino na nasaan ang biyaya dyan, no? Sa mga nararanasan natin, more or less meron ka talagang makikitang kahit na sa isang napakasalimuot na hindi ito para maging no, parang what do you call that, yung masyado kang optimistic lang, no? Na positive lang lagi yung Oo, nakikita na mo. toxic Hindi. positivity na yun, Oo. pero hindi. Pero totoong naunawaan mo na meron kang makukuha dong grace, no? And again, parang kapag ikaw din, ganun mo siya na proseso, nakikita mo yung mga bagay na may biyaya, nagigi ka ring ilaw sa iba Kasi nagiging ganun na rin yung outlook mo, nagiging ganun yung energy mo, yung aura mo sa iba, pati yun napapass on mo Correct. 'di ba? At saka klaro sa'yo ano yung kakapitan mo. Mm-mm. Kasi nakita mo may biyaya. Mm-mm. So, ano bang kakapitan mo? Yung galit? O itong... So, katulad nun, yung sa burnout case, kakapit ba ako dun sa fact na wala akong magawa sa sistemang bulok? O kakapit ako dun sa mas sigurado may bata na gustong matuto? Diba? Parang, so, parang mas strong ngayon, mas malakas yung dahilan bakit magpatuloy. Kasi mas may pag-asa. Tingin ko yun yung mabibigay sa'yo when you recognize grace, you also recognize your hope. Diba? May linya ako dyan nasa paligid ang pag-asa. No, kailangan mo lang tumingin Ganda. din sa paligid minsan na although may nakikita kang mga nakakalungkot, nakakasira ng loob, pero marami kang makikita at mararanasan din na magbibigay sa'yo nung fuel na yun. And ako gusto ko lang yung sinabi mo, Teach Sabs, na parang kapag kasi pinili mong yung mga hindi mabubuting bagay na nangyari, na realidad din naman. Pero kung mas dun ka mapupunta, masusway ka dun, masastunt din yung yung pagpapatuloy mo Kaya kung klaro rin sa'yo kung ano yung gusto mong mangyari, ano yung objective mo, gusto mong makatulong, 'di ba? Sa ikaw, parang sa educational system and all. And napakaraming bagay na talagang pataas yung kilay mo, magagalit ka. And kung dun mo ilalagay yung sarili mo sa space na yun, nilalagay mo talaga yung sarili mo sa espasyo ng kawalang pag-asa. Correct. Diba? Tsaka conscious choice siya Parang, gusto mo bang mabigat to para sa'yo o magaan? Kasi, hindi ko naman sinasabi na, pag pinangkapitan ko yung love, magaan na siya. Actually, may bigat ang pagmamahal kasi may responsibilidad na kaakibat yun, di ba? Sa taong minamahal mo. Pero, tingin ko, parang mas may kapayapaan dalhin yung bagay, yung things that you struggle with. Kasi mas positive yung pinangkakapitan mo. Di ba? Speaking of that, Teach Sabs, nagmahal ka na ba na parang walang bukas? Anong ibig mo? Sige, paki-clarify nga. Ang hirap naman. Sige, baka magkaiba kasi tayo ng idea ng nagmahal ka na parang walang bukas. Magbigay ka nga ng halimbawa. Sige nga, Ali. yan Ibabaliktad ko yung tanong. Sa'yo muna. Tanong yan ni shoutout kay Sir Yol Hamindang, no, na
mentor ko sa writing. Lagi yung tinatanong yun eh. Ganda. Nagmahal ka na ba ng parang walang bukas? Ako sa tingin ko, oo eh. Ikaw, Hmm. anong halimbawa mo nun? Unang paycheck. Hindi, biro lang. Hindi, pero, Nagwaldas. nagwaldas na parang walang bukas. Yan ang mas nakaka-relate. Huwag mo nang taluin ko nagmahal. Nagwaldas ka na ba na parang walang bukas? Nako, yung mga nakatanggap ng Christmas bonus dyan. Nagwaldas ng parang walang bukas. Ba't mo binalik sa akin yung tanong? Ikaw yung tinatanong ko dyan Kasi eh. para mas ma-visualize ko ano yung mong sabihin. Siguro yung yun nga yung total surrender siguro, no? And hindi ko sinasabi actually yung pag nagmahal ka na parang walang bukas. Ay, okay yun eh. For me nga, sobra yun eh. 'Di ba? Okay din naman na magmahal ka ng todo. Yung todo siguro meron pa ring percent na meron ka for yourself. Iba yung pagmahal ka ng todo na magmahal ka ng sobra eh. Kasi pag nagmahal ka ng sobra, lampas na yun sa capacity mo. Meron ng umaapaw. As opposed to, alam mo kung ano yung kayang capacity mo, pero mag-iiwan ka ng para sa sarili mo. So, ako, ayoko rin nung magmahal ka ng parang walang bukas. Parang niisip ko, pwede bang magmahal ka sa kaya mo sa ngayon? Kasi parang, tingin ko pag nagmamahal ka, hindi naman parang, hindi mo na iniisip yung bukas eh. Actually, pag nagmamahal ka, iniisip mo nga yung future. Kasi nga, na-imagine mo, even with romantic love, na-imagine mo yung future with this person. Diba that's one sign that you like this person, you love this person, that you imagine a future with him or her, diba? Magmahal ng parang walang bukas, parang binuhos mo lahat sa ngayon. Which isn't, sabi mo nga, isn't a bad thing. Pero iniisip ko lang, ako gusto ko lang lubusin yung ngayon. Anong kaya kong gawin ngayon? 'Di ba, na hindi ko kailangan ipagpabukas. Parang halimbawa, ako response kasi siya, hindi yung parang ubusin ko lahat, pero ano yung loving thing to do that you can do today? 'Di ba? So kung ano mayroong moments na ay may kaibigan ako may sakit, at this moment I can decide to send that person food, magpapadeliver ako kasi just to assure that person that that person is cared for and loved. Pwede yun, di ba? Di ba yung ganun? Parang hindi ko naman binuhos lahat, pero kukunin ko yung opportunity na magmahal today. Yun, di ba? Parang lulubusin kong magmahal sa araw na ito. Baka pwedeng ganun muna kaysa dun sa na parang walang bukas. Kasi Ganun. parang reckless abandon, no? Parang Oo. surrender na. Oo, na paano ko pikit ito yung mata na. last day mo sa Oo, earth, di ba? Oo. Siguro may mga panahon na sweet pa yung tunog na yun eh. Pero alam natin hindi na hindi na sweet eh. Sobra na yun eh. At saka yun nga eh. Totoo bang mahal mo kung ayaw mo na bukas wala ka ng pake, no? May prayer ako nun dati, parang ina-ask ko kay God na sana, Lord, I recognize every opportunity that you give me to love for this day. So parang, if you send me an opportunity na, uy, magmamahal ako dyan, go, di ba? Parang grab. Kasi, at the end of the day, since bukas o buhay yung pinag-uusapan natin, parang gusto ko lang mamatay na nagmahal ka, di ba? Na, walang nasayang kasi binigay mo, di ba? Pero, hindi kailangan maubusan ka. Parang naisip ko may mga pagkakataon na, sana tumigil ako sa daan kasi may nakita kong may kailangan. Pero minsan nahihiya ka, di ba? Na tumulong, magpakita ng pagmamahal kasi iniisip mo, other people can step in. But what about you? Yung ganun ba? Tingin ko, yung mabibigay sa atin nung question na magmahal na parang walang bukas, yung tapang na magmahal. Kasi minsan, ewan ko, naranasan mo na ba ito, nahiya kang magpakita ng kindness o nahiya kang magpakita ng care? Ganon. Kasi baka anong isipin ng ibang tao, kasi baka ma-misinterpret. Ang dami-dami nating iniisip. Pero tama, kung ito na ba yung last day mo on earth, may hiya ka ba? O may tapang kang gawin yun? Diba? So baka yun yung pwede nating ibaon from that quote, no? Na magmahal na parang walang bukas. Parang magkaroon ng tapang na gawin din ngayon. Kasi yung opposite din naman yun eh, bukas na lang ako magmamahal. Oo. Or 'di ba? Or gusto mong ayusin yung relationships. Kailan mo pa ba gustong gawin 'yon? 'Di ba? yung steps that you need to take to show or to at least parang
give love today. Mm. Ganon. Mm-mm. Wow, grabe. Saan napunta yan? Pero alam mo, may cute kaming usapan ng mga bata. Grade 6 kasi Mm. yung library club ko. Tapos pinag-uusapan namin, hindi ko alam paano kami napunta sa kindness. Grabe ang pure ng idea ng mga bata ng kindness. Kasi pinag-uusapan namin, ano ba talaga ang isang mabuting tao? Diba? Tapos nagbigay sila ng mga examples na, ma'am, alam niyo po, takot ako talagang tumawid ng daan. Pero meron po kasing babae na may hawak na baby daw. Tatawid, tas sabi niya, kuya, sabi daw niya dun sa estudyante ko, pwedeng tulungan mo kaming tumawid. So kahit takot daw siya, pinara daw niya yung mga kotse. Tapos Oh my. tinawid niya yung babae. Tapos sabi niya, ma'am, takot ako pero ginawa ko. Sabi ko, para sa yun pa yung pagiging mabuti. Sabi niya, ma'am, tingin ko oo. Sobrang pure, di ba? So ang sarap kausap ng mga bata kasi nababalik sa'yo yung mga simpleng definition ng mga bagay-bagay. Sa kanila example di ba, ng ganun. And yung para sa akin yun yung tapang na ikaw ba, gagawin mo ba yun? Di ba? Nung moment na yun, that's a choice to love or not to love. And that kid chose to love. So, yun sa akin yung paglulubos siguro ng isang araw na piliin mong magmahal. And ako yung thoughts ko ay parang very challenging yan to us adults. Kasi habang binabaybay natin yung buhay ng pagiging isang adult, pahirap ng pahirap Kasi nakikita natin din yung gaano kasalimuot yung buhay, gaano ka dilim minsan. At kaya kaya ang sarap pakinggan nung kwento mo na may ganyang bata. Kasi napapaalalahanan nila tayo Na minsan simple lang. simpleng Hindi kailangan pagmamahal. mag-overthink. Pero yun eh. 'Di ba? Oo. Tayo, grabe na yung generation natin of overthinkers, no? Na sa pag-overthink din natin sa mga bagay, nawawala tayo dun sa space na just to let things be. And yun yung magpaubaya, hayaang sariling magkamali, at ma-appreciate yung mga bagay, 'di ba? Dahil napapangunahan din tayo nung isip natin. So, ang refreshing mapakinggan, no? At kaya parang ang ganda na tayong mga tumatanda na maging bukas din tayo sa sa pag-observe ng pagmamahal din ng mga bata, no? At mahahanap natin 'yan sa Puddy Rock Studio sa Shangri-La. 5th level, East Wing, malapit sa may Fish & Co, sa Lego. Madadaan kayo dyan, no? Pag makita nyo kung paano yung pagmamahal ng mga bata dyan, at gaano ka pure, habang umiinom kayo ng kape, sa Correct. kape-kape, oh my God, talagang mapapamuni-muni ka eh. Talagang mararamdaman mo yung very heartwarming. Lalo na baka higop mo lang. Correct. Diba? Nakakagising ng senses, di ba? Nakakagising ng senses, ng diwa, ng pagmamahal. Lalo kang mapapamahal ka talaga eh. Mababalik sa'yo yung experiences mo nung bata ka, di ba? Na simple lang ang buhay. Yan. Na masaya lang, gano'n. Yan. Mm. Grabe, no? So, sa mga nakikinig dyan. Dalaw na po kayo sa Lalo na, Shangri-La. Sa Shangri-La, nandyan ang Puddy Rock. At sana magkaroon naman ng opportunity, Teach Tabs, may mga estudyante tayo dyan na pwedeng madala rin sa mga ganyang Oo nga. venue. Oo nga. Di ba? Ma-treat natin. Mga teachers na pwede nating makasama dyan, magkape. Di ba? Oo. Para may downtime din Tsaka naman. balita ko, masarap daw yung beans nyo. Ay, ibang level. Mm-mm. Ibang level siya. Mm-mm. As in talaga akong, ganito pala ang pagmamahal. Doon ka makakuha ng tapang, di ba? Doon ka kukuha ng tapang. Tapang ng kape, tapang lakas. ng loob. Di ba? Tapang ng loob, nasa kape-kape. Oo. Ang tapang at pagmamahal na hinahanap natin na parang walang bukas. Kasi talagang parang walang bukas kasi ang lakas niya, hindi ka makakatulog. Aabutan ka ng bukas. Gising ka pa eh. Lalaban ka talaga. Lalaban ka talaga. Hanggang kinabukasan. Kinabukasan. Ay, grabe. Grabe tong Grabe, isang question lang na san tayo dinala, pero ang sayang... Kasi naman yung tanong mo, Ikaw si pang thesis, pinatulan mo. pang dissertation. Pinatulan mo. Ikaw talaga, teacher. Sabihin mo. Ako, sinimulan ko lang bilang biro. Sabay ikaw naman. Talagang tinisis mo.
Pero pwedeng gawa ng paper talaga Oo. tong discussion natin, ano? Kaya, ako talaga yung pagmamahal eh. No? And then, well, kanina sinabi nga natin, naaaral ba ang pagmamahal, no? Na-discuss natin. Pero, natututuhan ba ang pag-ibig? Yun yung isang pang question eh. I think talagang nandun siya sa, kailangan mo siyang danasin eh. At yun nga, kailangan mo labanan yung takot na magtaya at danasin siya at handa kang magkamali, handa kang masaktan dahil yun, nandun ang bahagi yun ng pag-ibig, tingin ko. At pagiging tao. Pagiging tao. Tingin ko parang na-imagine mo ba, meron bang tao na hindi matututong magmahal? Meron kaya? Siguro, I don't know. Siguro mga yung psychotic, hindi ko alam, mga criminal. Pero tingin ko hindi sila pinanganak na masamang tao eh. 'Di ba? Produkto rin sila ng mga karanasan nila eh. Oo. And ako somewhere or another, meron silang pagmamahal dyan. It's just that, siguro hindi lang sing outright nung sa iba. Oo. Oo. Pero tingin ko, yun din ang beauty or blessing ng pagiging isang tao. Nakikita natin syempre yung mga hindi mabubuting bagay sa social media. Nakikita natin na yung capability ng mga taong manakit, maging masama. Pero tayo rin yung, 'di ba? Living beings na capable magmahal. Kailangan lang din nating mapapaalalahanan yung mga tao. And isang way tong podcast episode na to, no? Napaalala sa mga nakikinig na, 'di ba? Na sinasabi nga natin, na magmahal ka at dito ka muna sa ngayon. No, huwag mo muna masyadong isipin yung sa bukas kasi bukas naman iisipin mo ulit yung ngayon eh. Yung 'Di ba? So parang magandang paalala to, itong episode na to, na may biyaya, no? At lagi may pagkakataon na magmahal kahit na napapalibutan tayo minsan ng puot, ng kalungkutan, laging merong opportunity. Katulad nitong chance encounter natin ngayong araw, no? Hayaan din natin na mangyari. 'Di ba? Kasi biglaan to eh. Nag-message. Yung pagpapaubaya aspect. Kasi Kasi iba yung nagbibigay ka ng love. Minsan mas madali sa'yo magbigay. Pero mas mahirap sa'yo tumanggap. Diba nabanggit mo to kanina. So, kaya yun eh. Ako dun talaga ako sa hayaan nyo yung mga taong mahalin kayo. No? Kasi yun din naman yung magiging baon mo para magbigay din sa iba. So yun yung tinatanong mo kanina na meron bang mga taong hindi matututong magmahal. Tingin ko yun lang yung mga taong nagsasara talaga ng pinto, no? ng sarili. Ng sarili. So buksan natin, maging open-hearted tayo. No, hindi lang maging open-minded para para capable din tayong magbigay pa yung pagtanggap at pagbibigay ng pagmamahal. Whew! Grabe. Wow. What a loving episode. Lalim ng buntong hininga. Lalim ng buntong hininga. Grabe. Pero gusto ko magpasalamat, Teach Sabs, no, sa pagmamahal na tanggapin itong episode na to ng biglaan at pag-share ng bukas sa mga nararamdaman at sa thoughts mo na for sure yung mga nakikinig ngayon ay damang-daman nila, no? And yun, isang pagpapahayag ng pagmamahal tong episode na to. Na alam kong mahaba yung araw mo, siksik yung schedule mo with all with what you're doing, your work, pero para mag-allot ka dito ng sandali ay malaking bagay ito. At sa mga nakikinig sa atin, sana share nyo yung thoughts nyo sa amin, yung mga nararamdaman nyo sa episode na to. Marami kaming gustong marinig ni Teach Sab sa inyo, sa anong tingin nyo dito sa pinag-uusapan namin. And wag din kayo mag-hesitate magparamdam at magpahayag ng love ninyo, no? At itag nyo kami, sendan nyo kami ng message at Sabrina Ongkiko at The Linya Linya Show at Ali Sanggalang. Tag nyo kami, sendan nyo kami ng thoughts nyo dito para sabay-sabay din tayong hindi lang kami naglabas, no, ng pagmamahal. Tatanggapin din namin yung mga pagmamahal nyong messages and thoughts ninyo para lahat tayo ay makapag-express ng passion natin at makapag-I-pass on tayo sa episode na to.
Thank you so much, Teach Sabsong Kiko. Siguro kung meron ka pang ibang gustong sabihin sa ating mga listeners bago tayo mag class dismissed. Gusto ko lang magpasalamat, Ali, kasi parang lagi ka namang safe space para sa akin. So, alamin mong mahalaga ka. Nax! Hanip. No? Sa akin, tsaka sa mga listeners mo. Yun. Ayun. So, maraming salamat. Tingin ko ngayon sa mundong ito, parang ang daming takot. Pero yun nga, sana makita natin na kahit nakakatakot, parang mas powerful sa fear yung love. 'Di ba? Pero, so, tingin ko humanap ka ng mga reminders na nandun yung love, lalo na pag wala ka ng makapitan. Kasi yun yung, 'di ba? Yun yung narinig ko sa mga bata ngayon. Kasi, ma'am, parang wala naman kasi, walang ganito. Pero tingin ko yun nga, hanapin mo yung spaces of yung grace, yung people that give you hope and love, tapos pangkapitan mo yun. Maraming salamat din, Teach Sabs. At gusto ko rin sana anyayahan yung mga listeners natin na i-follow ang AHA Learning Center sa Facebook at saka sa Instagram at AHA Learns. Shoutout kay Teach Jayton. Hi, Sana Jayton. tatlo tayo dito. Kaso Oo nga. biglaan lang ito. Sana makabisita ka ulit dito sa linya-linya. Pero nasa season of giving tayo. Hindi ko alam kung December to mapopost or sa January. Anumang panahon na pinakikinggan nyo to. Sana maging bukas din kayo sa pagbibigay sa mga organizations like AHA Learning Center na maraming espasyo doon na mapapahayag natin yung pagmamahal natin. Lalo na sa mga kabataan na nangangailangan nung pagmamahal natin, So sa lahat ng mga gusto mag-volunteer, mag-donate at tumulong sa kanya-kanya ninyong paraan, sana bisitahin nyo rin yung website ng AHA Learning Center. Puntahan nyo sila sa socials, mag-message kayo, nandun yung mga detalye kung paano kayo mas makatulong. At linyalinya.ph, puntahan nyo rin, nandyan din naman yung mga ibang advocacy partners natin. At may paraan din. Ginagawa rin namin yung mga kaya namin para maging espasyo rin ng pagmamahal sa iba. Yun, maraming salamat guys. Maraming salamat, Teach Sabs. Ingat po tayong lahat. Kita-kits ulit sa susunod. Nagsimula sa